Pero sir, matanong ko lang after pong magdeklara ni VP Sara nung kanyang plano na pagtakbo sa pagkapangulo, paano po 'to nakaapekto doon po sa pagtingin ng mga kasamahan po ninyo diyan sa Kongreso? O may epekto ba? Well, tingin ko yun ang kanilang plano, no, na magkaroon ng chilling effect yung pagkakadeklara. Pero hindi mo naman maaalis yun lalong-lalo na siguro dun sa mga nasa bandang area ng Mindanao. Kaya malalaman po natin yan once na ito po ay nagbotohan na sa committee at kung ito po ay pumasa sa committee, once ito ay sinumite na sa plenaryo para pagbotohan. Pero kayo po ba, ano bang mga naririnig ninyo diyang usap-usapan, sir? Sa ngayon, siyempre, hindi mo maalis. Meron din po talagang, aminin ko po sa inyo, meron po talagang mga nag-worry dahil alam naman po natin, sa 2028 national election na presidential election, lahat nakatingin na rin dun sa 2028. Bukod po dyan, siyempre, yung iba naman po na mga miyembro ngayon ay hindi kasama nung dati, nung 19 Congress. So, lahat po yan ay talaga ng mga pinag-aaralan din po nila. Kung laging sinasabi na itong impeachment process ay mostly a political process. Merong mga nagsasabi din, kaya nga, political persecution yan. Ano po masasabi po ninyo? Alam po ninyo, unang-una, hindi naman po kami ang complainant dito. Ang mga complainant dito, mga civil society, mga religious sector. So sa tingin ko, wala naman silang kinalaman dito sa politika. Kami naman po dito, ito po ay mandato namin. Ito po ay isinumite sa Committee on Justice. Kami naman po dito, kailangan naman namin gawin o gampanan ang aming sinumpaang salaysay base po sa saligang batas. This is our constitutional duty. Ano po ang process na sinusunod po ng House Justice Committee para to assess yung kredibilidad ng mga complainants, lalo na yung mga civil society groups, for example? Hindi naman po namin ina-assess yun dahil ang tinitingnan po dito, ang ina-assess po dito yung complaint. Kung laman yung complaint, kung ito ipapasa sa form and substance. Hindi naman po dito kasama sa basihan yung credibility ng witness. So siguro yung credibility ng witness once nag-commence na po yung trial. Once ito po ay dinulog na sa Senado, ito po ay magkakaroon na ng full-blown trial sa Senado, dun po material yung credibility po ng mga witness. Actually, yung tinatanong ko po yung credibilidad ng complainants. Pero I get you, sabi nyo, hindi naman po yun yung parang kumbaga tinitingnan. It's more of the complaints. Tama po, hindi naman po yun ang basis ng pagsasabi kung meron pong sufficiency in form and substance.